Sabi ng tatay ko, lahi daw kami ng mga artista. Ibig sabihin, mga alagad ng sining ang aking mga ninuno. Sa larangan ng sining, sa musika ako mahilig. Ito ang aking naging mundo at dito nagmumula ang aking ikinabubuhay. Subalit walang kasiguruhan ang propesyong ito. Kung walang tugtog ang banda, wala ring pera. Kaya nang malaman ng naging biyenan ko na ako ang nanliligaw sa kanyang anak, tigas na oposisyon ang tinanggap ko. Pero anumang pagtutol nila sa akin, ako pa rin ang pinili ni Jenny. Idinanan ko siya at wala nang nagawa ang mga biyenan ko kundi ipakasal kami. Noong una jobless ako. Dahil professional ang misis ko, siya muna ang namasukan sa opisina at ako ang naging taong bahay. Dalawa na ang anak namin ni Jenny ay wala pa rin akong trabaho. Kaya tigas na pangahamak ang inabot ko sa aking biyenan. Kesyo ako raw ay palamunin, tamad, walang silbi, at ang aking gitara ang laging ko kinakalantari maghapon. Mabuti pa ay umupo na lamang siya sa tabi ng simbahan ng Quiapo at doon niya kalabitin ng kanyang gitara. Baka sakaling malimusan pa siya. Galit na sabi ng biyenan ko kay Jenny. Nasaktan siyempre ang amor proprio ko, kaya nagsikap akong makahanap ng mapagkakakitaan. Nagkataon namang isang dating kabanda ko ang aking nasa lubong. Matagal na kitang hinahanap, Richard. Mabuti at nagkita tayo. Masamang sinasabi nito. Ano bang racket natin ngayon? Siyempre banda pa rin, pero mas malaki ang kita ngayon dahil sa Japan kami tumututog. Pwede ba akong sumabit sa inyo? Kaya nga kita hinahanap. Kailangan namin ng isang lead guitarist. Kung gusto mo ay sumama ka sa amin mamaya para mag-practice. Sinabi ko ito kay Jenny. Noong una ay atubli siyang payagan ako, pero napasang-ayon ko rin siya dahil ibig kong mabago naman ang imahe ko sa kanyang mga magulang. Natumindig ako bilang padre de pamilya na siyang susuporta sa aking pamilya. Nag-resign si Jenny sa kanyang trabaho nang lumipad na kami patungong Japan. Masaya na ako dahil bukod sa masusuportahan ko na ang pinansyal na pangangailangan ng pamilya ko, nagagamit ko pa ang talentong bigay sa akin ng Diyos. Subalit sa maharot na daigdig ng musika ay nagkalat ang tukso. Nakalalasing din ang tagumpay at salapi. Dahil malayo ako sa aking pamilya, sa iba ko binawi ang aking pangungulila. Nakilala ko ang isang Japayuki at nagkaroon kami ng relasyon. Maganda si Maricar, walang kiyemi. Kung type ka niya, very vocal siyang ipaalam ito sa iyo. So anong magagawa ko sa ganong klase ng babae, kundi sumayaw sa kanyang tugtog at magpatian. Malapit din sa aking propesyon ng droga. Dito ako napasubo. Naging suga pa ako. Dahil dito, unti-unti ko nang napabayaan ang pamilya ko. Kahit sulat o tawag ay hindi ko magawa dahil kontento na ako kay Maricar at sa drogang pinagsasaluhan namin. Inani ko ang bunga ng kapabayang iyon. Galit sa iyo ang misis mo at ganap ka na niyang hihiwalayan, Richard. Na-ospital daw ang anak ninyo at hindi mo man lamang kinumusta o dinalaw. Kinuha na silang muli ng biyenan mo na sumumpang hindi ka raw payayapakin sa loob ng kanilang pamamayan. Balita sa akin ng isa kong kaibigan. Kung gano'n ang kanilang nadarama sa akin, walang kwenta ito. Si Maricar na lang ang aariin kong asawa. Tinalikuran ko na ang tunay kong pamilya. Pero nagkamali pala ako ng babaeng ipapalit kay Jenny. Nahuli ko siya sa aktong kasiping ang ibang lalaki. Bumagsak ang katawan ko at tuluyang naratay sa karamdaman sanhi ng labis na droga. Dito ko kasi binunto ng galit ko kay Maricar. Kung baga sa pagtakbo, nawalan ako ng giya o direksyon. Sinibak din ako sa dati kong tinutugtugang banda, kaya balik na naman ako sa pagiging jobless. Umuwi akong wala na ang lahat sa akin. Pamilya, propesyon at pera. Sa lumang bahay ng magulang ko ako nanirahan mag-isa. Dito ay alak naman ang napagbalingan ko. Walang araw na hindi ako lasing. Ganap ng patapon ng buhay ko para sa akin. Minsang umuwi ako ng bahay. Nagulat ako sa inabutan ko sa loob. Isang matandang pintor ang naroon kung saan abala ito sa ginagawang pagpipinta. Hindi ko kilala ang matanda ni namumukhaan. Pumasok ako pero parang hindi niya pansin ang aking presensya. Naganyak akong pagmasdan ang ginuguhit niyang obra. Isa itong painting kung saan iginuhit nito ang isang mga isdang lumalangoy sa tubig. Sa pagkakaguhit nito, nakita kong isang pulutong na isda ang lumalangoy patungo sa direksyon paayon sa tubig
Pero ang ipinagtataka ko ay nagbigay ng curiosity sa akin ay gumuhit din ito ng isang isda na palangoy naman sa kasalungat na direksyon ng mga isda at ng agos ng tubig. Nakakatuwa naman ang ipinipinta ninyo, Lolo. Nasabi ko sa kanya, bakit ho nagtira pa kayo ng isdang pasalungat ang langoy sa agos ng tubig? Ito ay simbolo ng buhay ng isang tao. Hindi sa lahat ng panahon ay dapat umayon sa agos. May sandaling kailangan mo rin sumalungat, lumaban at magpakatatag. Sa isang pagsubok, hindi dapat magpatianod. Sa halip nararapat na salungatin ito para magtagumpay na maigupo, tugon niya. Bagamat lango ako sa alak, napangiti ako sa kanyang sinabi. Habang nakasalampak ako sa upuan, ay tinanong ko ang matanda kung bakit sa loob ng bahay ko siya nagpipinta. Bahay ko ito, kaya ako narito, tugon niya sa akin. Nagulat ako sa sinabi niya, kung saan halos matanggal ang aking kalasangin sa pagkabigla. Iginala ko ang aking paningin sa gilid ng kabahayan at napansin ko na iba nga palang pagkakaayos ng paligid. Masinop ito at maraming nakasabit na painting. Bago ako umalis kanina ng bahay, alam kong maraming kalat dito. Marami ring basyo ng bote ng alak na nakakalat sa sahig. Wala ring painting na nakasabit. Sa madaling salita, tila nga naligaw ako at hindi ito ang bahay ko. Nakangiti akong tumindig at nilapitan ng matanda. Pasensya na ho kayo sa akin kung nagkamali ako ng pasok ng bahay ninyo. Lasing na kasi ako, wika ko sa kanya. Lumabas ako ng bahay at napakamot ng ulo. Ito ang bahay na tinitirhan ko at hindi ako maaaring magkamali. Muli akong pumasok sa loob, pero wala na ang matandang pintor na inabutan ko dito. Nangigala ko ang aking paningin sa paligid. Wala nang masinop nitong kaanyuan. Ganon din ang painting ng mga nakasabit sa dingding. Ang naraw na yung mga basyo ng bote ng alak na nakakalat sa maruming kapaligiran. Nahiwagaan ako sa naganap sa akin. Ang lahat ay hindi bunga lamang ng aking kalasingan. Hindi rin ako nananaginip. Totoo ang nakita kong matandang pintor, ganon din ang iginuguhit nito. Kinabukasan, naisip ko pa rin ang nangyari kagabi. Sino ang matandang pintor na iyon? Hindi ko na sana bibigyan pa ng pansin ito nang matuon ang aking mata sa lumang baol na nasa sulok ng bahay. Matagal na itong naroon at hindi ko nakitang binubuksan. Maging nung malit pa ako ay hindi ko rin ito binubuksan ng aking ama. Kinakalawang ang kandado ng baol sa silid. Wala rin akong alam na susi nito na naiwan. Ewan ko kung bakit nagkaroon ako ngayon ng intisyong buksan ito. Kumuha ako ng bareta de cabra, saka ko sapilitang binuksan ang kandado. Pagangat ko ng takip ng baol, nakita ko ang mga lumang damit na nakatiklop dito. Halos amoy amag na at nangingitim na sa katandaan. Hinalungkat ko ang laman ng baol at nagulat ako dahil sa pinakailalim nito ay nakapako ang isang papel kung saan may nakaguhit na painting. Ang ipinipinta ng matanda kagabi na isaloob ko. May mga lumang litrato ring nakita ko sa baol. Isa sa mga ito ay ang larawan ng matandang pintor kasama ang kanyang pamilya. Namukhaan ko ang isang batang katabi ng matandang pintor. Si Itay ito, na ibulong ko. Noon ko na-realize na lolo ko ang matandang pintor na iyon. Mula kasi pagkabata, hindi ko nanagis na ng aking lolo. At nilarawan ito ay wala akong nakita. Tama si Itay sa kanyang sinabi noon sa akin. Lahi kami ng mga artista at isip pa lang ang pintor ang aking lolo. Nakadama ako ng kilabot habang minamasdan ko ang larawan. Naiisip ko ang kanyang sinabi tungkol dito at hindi ko maaaring itanggi na ako ang pinagsasabihan niya tungkol sa kanyang painting. Di nga ba't hindi ko managawang salungatin ang mga tukso at pagsubok na dumating sa akin. Na ako ay isa lamang sa pulutong ng mga isdang lumalangoy ng payon sa agos. Isang milagro para sa akin ang pangitahing iyon ng aking lolo na bumago sa landas na aking tinatahak ngayon. Ganap na akong nagbago at handang salungatin ang sinasabi niyang agos. Binalikan ko ang aking pamilya. Humingi ako ng tawad at unawa. Isa itong unang hakbang sa pagsalungat ko sa agos. Salamat sa Diyos at binigyan pa akong muli ng pagkakataon ni Jenny. Sa ngayon isa na akong bagong tao. Maligaya kaming magkakasama ng aking pamilya na muntik nang mawasak. Ginampanan ko ang aking tungkulin bilang ama at asawa. Tutularan ko ang nag-iisang isda sa painting. Lalaban ako sa agos ng masasamang pita ng laman ng sanlibutang ito.